Tinuloy namin ang pader ng ating 144 square feet goat house project. Ito ay para kapag nag-breed na tayo ng ating mga kambing. Kaso, hindi nakuha ang target. Kasi, meron na namang pasaway na baka. Samahan niyo ako. Okay, so syempre, itutuloy natin ang paggagawa nitong ating 144 square feet goat house project. So, na nakaraan, di ba, nasimulan na natin yung frame ng pader. So, may 3 side na lang tayo. At ngayong araw, target natin matapos yung frame ng pader ng ating goat house. Siguro pati yung frame ng ating pinto. And then, baka naman tayo pat-pat ng ilan. So, yan. Ipinwesto namin ang mga 2x2 na gagamitin natin. And simulan natin siya sa side na yon. Yan. Naglaga rin ng kahoy. Pinakuan namin muna sa baba ang kahoy para pagkaangat mas madali na. Madali na nga ba? Ayapos naman ang paa sa poste. Kala mo yung unggoy? Inalagay na rin ang gitnang kahoy. Habang nagpapako kami, umangat yung ipinako sa taas kanina. So biglang umangat itong nasa taas na to. Kasi medyo hindi pantay siya. May kailangan kami parsahin na part pupunta doon. So umangat dito. Tatry natin tingnan kung lalapat pa siya pag pinakuan pa ulit natin. Inulit ang pako at lumapat naman. Dinabuli ko pa para sure. Tigas po gaya. Okay, last na 2x2 dito sa side na lang. Timelapse tayo para sa side na ito. Okay, itong side na to, okay na to. Hindi pa daw yung kanya. Puro pink ko itong pako eh. Bahala. Hindi pa nalapan na ito na. Okay, pero simulan natin itong side na to. Nagtapos pa ako ng puno ng as-is. Nagahir kasi sa likuran namin kada daan. Sa pagpapako natin dito, dito siya. Yan. Para yung mga patpat natin ay pantay-pantay lang, parang paikot talaga siya. So, iba-iba sukat namin mula taas hanggang baba. So, ito yung pangtaas natin. Magano muna tayo. Taas. Okay, medyo yung eskwela ni Foreman ay nakaangat. Gagawin na lang namin, pupersahin namin pa, lapat yan. Kasi yung magiging pader naman natin, pat-pat, very flexible naman siya. Hindi naman tingin ko magiging big deal na ilalapat natin yan. Kasi yung pat-pat naman, nabebend din siya. Para mas madali. Hindi ko alam kung tama, pero mas madali. Diba? Lumapat din. Timelapse ulit tayo. So dito natin sa part na to, ilalagay yung pinto natin. Dito. Tapos dito yung hagdan. So ibig sabihin, mapuputol natin yung ating mga 2x2. And magpapasobra lang tayo ng konti na 2x2 dito. Bali pag may pinto na tayo, siya na yung maging stopper ng pinto natin. Yan. So putol muna tayo ng mga 2x2. Kaya pinutulan namin ng mga kahoy. Pinako ang taas. Sa gitna.
at sa baba. So ito yung sinasabi ko kanina na magiging stopper natin. Yan. So yan na yung magiging pinto natin. Magdidikit lang tayo dito na isang 2x2 natin. Ito yung kasi yung pagdidikitan ng bisagra. Tapos maglalagay din tayo ng mga retasong 2x2 dito na magiging kapantay ng 2x2 dito para lalagyan naman ng kawayan para maganda naman tingnan. So gagawin namin itong kahoy na to, papalitan namin ng mas matigas kasi sobrang lambot niya. Ay di ba ito yung magiging pinto natin. Madalas tayo tapak ng tapak dito. Katatapak masisira din siya. Kaya ngayon pa lang, palitan na natin habang wala pang patpat. Nadurog agad. Yan man nadurog agad. So okay na to, napalitan na natin. And then ito ating kahoy na to, atin ang ididikit ito. Sinunod na ang kahoy na magsisilbing hamba ng pinto. Ang paglalagyan ng bisagra. Okay, so okay na yung ating lagyan ng bisagra. Then yung ating namang 2x2 na maliit dito. Hanggang dito. Para maganda tingnan. So habang tinatapos namin ni John Paul ito, si J-Man, naglalagari na siya ng kawayan natin pang sahig. So finally, nagpapatpat na tayo. Ibig sabihin, we're so close. Pero ngayon ipako na natin. Yung pinto natin, pagkatapos pa ng ating mga patpat, as in huli natin ilalagay yung ating pinto. Okay, merienda time. Wala, talino eh. Malamig na juice. At monay. At least may palaman na ngayon. You know, may palaman oh. Habang nagme-merienda, naisipan namin isangat ang pag-aayos ng tali ng baka na si Jana at Elise. Kasi bulok na ang pangilong nila. Nang si Jana, pinakamabait na baka, nakawala siya. Na naman. Kaya naghabol kami na naman ng naghabol. Pero kwento na yan para sa ibang araw. Pero ang bottom line, yun lang ang natapos natin ngayong araw sa ating Goat House Project. Yun lang, peace.